Ayan. So, magandang araw mga kababayan na this is Divine PH. And gusto ko nga pag-usapan. Bali, matagal na itong usap-usapan talaga, no? Tungkol sa pagkatao, yung totoong pagkatao ni Mayor Alice Guo. Kung matatandaan nyo po, bali, may dalawa ng hearing na naganap, no? Nakita nyo naman po sa mga previous commentary natin kung ano ba yung update sa totoong pagkatao at kung ano ba talaga ang involvement ni Mayor Alice Guo sa Pogo dyan po sa may Bamban Tarlac. Kasi nga po, yung Pogo mismo nasa likod lamang ng City Hall. Biruin mo, ikaw na mayor ng isang munisipalidad, tapos ikaw pa yung may-ari ng lupa, hindi mo alam kung anong nangyayari, 'di ba? Diyan sa property mo. Tapos ano lang, nasa likod lang mismo ng City Hall, yung Pogo. Hindi mo man lang alam or hindi mo man lang chinecheck. Kahit na hindi na lang bilang mayor bilang isang concern na may-ari ng property na pwede kang madamay, pwedeng madawit yung pangalan mo. Kasi syempre ikaw yung may-ari. Wala kang pakialam. Tapos pag tinanong mo, hindi niya alam, walang report. Hello, mayor ka. Yun nga yung plus factor doon, mayor ka, naturingang mayor ka. Hindi mo alam kung anong nangyayari, kung may illegal namang nangyayari dyan sa property mo na nasa likod lamang ng City Hall. Parang naman siya, no? Parang napaka-imposible na hindi mo malalaman na may mga ganito na palang nangyayari. Diba? So, ito nga po, nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo pa actually, kasi pinost ko to sa sa Facebook ko last week. And ito nga po, circulating. Bali, sa una ko siyang nakita sa TikTok. Bali, ito po, circulating itong litrato ng babaeng ito. Ayan, flash ko dyan. Ayan, ang pangalan po niya is Wenyi Lin. So, isa po siyang business owner din ng QJJ Farm, which is pag-aari din po ni Mayor Alice Guo. Ito naman yung pakita ko rin yung picture niya. At syempre, ito namang isa po ay ang kanyang father na si Ji Yanzong Guo. Ayan po. Kita nyo Kung ako lang tatanungin, nung unang kita ko talaga itong picture na to, kamukha niya. Kumbaga para sa akin, ito ata, not sure din pero kung ako tatanungin based sa tinitigan ko maigi yung old picture ni Mayor Alice Guo versus itong picture po ni Wenyi Lin, magkamukha, magkasing hugis. Mas magkamukha talaga mga kababayan. And ito nga po, dumating na rin to, kumbaga kumalat na, at yan nga nakita ng ating mga senador. Isa si Senwin Gatchalian kasi sa mga senador na kumbaga nagtatanong about sa totoong pagkatao or inaalam talaga yung totoong pagkatao ni Mayor Alice Guo. Kasi nga mga kababayan, nitong mga nakaraan lang, di ba nag-provide sila ng address sa Valenzuela? And alam niyo ba ang ginawa ng TV5? TV5 po yung pumunta doon. At chinik nga nila, kinonfirm nila kumbaga yung address na ibinigay, na ipinrovide ni Mayor Alice Guo, kung doon ba talaga or kung kilala ba talaga sila ng mga tao doon. So, ito, papakita ko lang sa inyo yung very slight ito na video po, no? Nagtiwala si Senatora Rizzo Ontiveros na posibleng magkakamag-anak talaga sina Mayor Alice Guo at ang business partner ng kanilang pamilyang si Wenyi Lin. Ayan. Sinubukan hanapin ng News 5 ang bahay ng negosyante sa address niya sa Pampanga, pero hindi daw siya kilala ng mga residente. Bali, yung address po pala is sa Pampanga daw, may binigay na address. Bali, kasi nga parang tingin din ni Senator Risa Hontiveros na itong Wenyi Lin nga kamag-anak or sabihin na natin, ina ni Mayor Alice Guo. So, itong News 5 nga po, pinuntahan po yung address na pinigay para i-confirm. And ito po ang nangyari. Natutog ng News 5 ang bahay na ito sa Valenzuela City sa address na inideklara ni Bamban Mayor Alice Guo na lokasyon ng ilang negosyo ng kanilang pamilya, pero sarado at nakahanda ng gate.
Natikod din ng News 5 ang establishmento. Eksklusibong nakipag-usap ang isang lalaki na siyang unang totoong nagmamay-ari ng bahay. Itinanggi niyang kilala niya ang kontrobersyal na alkalde. Gate niya 3 beses na rin nagpalit ng house numbering sa kanilang lugar. Ikaklaro ko lang po, yung 58 na pinuntahan nyo is not the original 58, number 58. So, naka 3 times na kami palit ng number. Hindi raw nila maiwasang mga sa pagkakadawit sa kontrobersiya. Ayan, mga kababayan. Ayan ha. Bali, nung nagtungo sila doon sa address, hindi sila pamilyar kay Mayor Alice Guo. O, diba, doon pa lang, mga kababayan, alarming na ng pagsisinungaling. Kasi kung matatandaan nyo doon sa mga previous hearing, ilang beses siya nagsinungaling. Una, ang sabi niya, wala siyang kapatid, love child siya. Pero, nung chinek sa PSA, ilan silang magkakapatid? 3 po. 3 sila. At, ang nanay po na nakasulat at tatay doon sa birth certificate ng mga kapatid niya is parehong Amelia Lial Guo. Pare-pareho po pangalan ng magulang. After ng mga ilang minuto, naalala niya na may kapatid pala siya. Nung tinanong naman, kasi ang sabi niya nga love child siya, kumbaga hindi niya kilala yung mga kapatid niya, pero nakalagay sa birth certificate married yung nanay at tatay niya, na kiniklaim niya na siya lang yung anak ng nanay niya na yun. At ang nakakatawang mga kababayan, yung marriage, date of marriage ng magulang ni Mayor Alice Guo, which is si Gian Song Guo at si Amelia Lial Guo, magkakaiba po yung date of marriage nung 3 PSA na yun. At ito pa mga kababayan, nung tinanong siya kung close ba siya, nakakausap niya ba, nakakasama niya ba yung kapatid niya, mga kapatid niya, ang sabi niya, hindi niya daw kilala ang mga kapatid niya to. Pero, ayon sa travel record ni Mayor Alice Guo at ng kapatid niya na si Sheila Lial Guo, madalas silang mag-travel ng magkasama. Doon pa lang mga kababayan, pagsisinungalin na yan. Under oath po yan mga kababayan, lahat ng sinasabi niya. Pero habang tumatagal, puro kasinungalingan lang yung mga isinasagot. Diba? Halatang halata mong may tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, diba, dapat nagsasabi ka ng totoo. Kaya tuloy mas lalong napapaisip ng mga senador natin. Hindi lang mga senador natin, pati yung mga kababayan natin nakasubaybay. Na ano nga ba yung involvement ni Mayor Alice Guo sa Pogo dyan sa may Banban? At ano ba talaga ang kumbaga motibo? Bakit siya tumakbo bilang mayor? Kasi nga para na ng kabuti na biglang sumulputi. At ito nga, itong circulating na litrato ni Wenny Lin, mapapaisip ka. Kasi syempre, kung mapatunayan, lumabas talaga ang totoo, na ang nanay ni Mayor Alice Guo ay isang Chinese din, wala siyang karapatang mamuno. Wala siyang karapatang maging mayor dyan sa Banban. Kahit pa sabihin na natin, kasi may mga kababayan tayo na sumusuporta, syempre, kay Mayor Alice Guo dyan sa Banban. Syempre, ikaw ba naman pakitaan ka ng mga programa kumbaga, suportahan. Kasi ang sabi doon sa isang post is, marami daw nagawa si Mayor Alice Guo dyan sa Banban. Syempre ba naman, ikaw ba naman na may pakay ka, may hidden agenda ka, hindi ka ba magpapabango sa mga tao? Diba? Kahit pa sabihin na ikaw lang yung mayor na nagpa-improve dyan sa Banban. Kasi nga, kailangan mong gawin yun para bumango yung pangalan mo. Diba? Siyempre, paano mo magagawa yung plano mo? Kung hindi mo susuportahan o hindi mo pauunlarin yung isang lugar. Paano ka iboboto kung hindi mo gagawin yun, diba? Well, di naman natin masisisi yung iba na madaling, syempre, binibigyan sila ng programa, tinutulungan sila ng mayor nila. Kumbaga, sinusuportahan.
lahat ng mga kababayan natin dyan sa banban. Mamahalin talaga siya ng mga tao. Pero, dapat hindi tayo maging selfish. Isipin natin kung ito bang issue na to tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, isang national security, yung concern po ng national security ng Pilipinas. Kung ano ba talagang totoong agenda. Bakit may pinatakbong Chinese, purong Chinese, full blood Chinese, halata. Halata mong purong Chinese, walang bahid na Pilipino eh. Tapos, sabi niya pa, daw siya, isang simpleng tao lang siya, simpleng tao na may chopper. Simpleng tao na may chopper. Lumaki sa farm na puro properties, puro sasakyan. Wala naman tayong dun sa mga properties niya, pero the fact na isang mayor ay Chinese is alarming na po yan para sa national security ng Pilipinas. Kasi alam naman natin na gustong-gustong angkinin ng China. Gusto nga nila maging probinsya, di ba? Yung Pilipinas gawing province ng China. So, dun pa lang mga kababayan, alarming na. At dapat talaga, mapatalsik na yan. So, yun mga kababayan, mag-update pa tayo pag may mga information pa tayo makuha. At yun sana nga po, malaman na natin kung ano yung totoo, no? Para hindi na maloko yung iba nating mga kababayan. So, yan mga kababayan, suportahan niyo po ang aking YouTube channel, Divine PH Vlog. Meron din po tayong Facebook page, Divine PH. At syempre, TikTok account, Divine PH Vlog. So, yun lamang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.